Sa Davao City, inanunsyo ng Pag-asa na makakaranas ang Mindanao at iba pang panig ng bansa ng Weak La Nina, madalas pero mahinang pag-ulan sa unang 3 buwan ng taon. Sinabi ni Pag-asa Davao Chief Meteorologist Lolita Benalay na katunayan mula pa Setyembre ng nagdaang taon ay nararanasan na sa Mindanao ang Weak La Nina, kaya't nakakaranas ang rehiyon ng mga pag-ulan na nagresulta sa flash floods at pagbaha sa ilang lugar. Sa unang quarter ng 2026, mararanasan ng Mindanao ang near normal to above normal rainfall. Sa Glan, Sarangani, naharang ng PNP ang abot sa 329,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa checkpoint nito sa Barangay Gumasa nitong Miyerkules. Sakay ng Toyota Hilux ang mga kontrabando na pinaniniwalaang mula Indonesia at pinasok sa bansa sa pamamagitan ng Sarangani Province. Inihahanda na ang kaso laban sa mga sospek na sina Mark at Dan, pawang tagabayan ng Malapatan, Sarangani. Sa Davao City naman, inirekomenda ni Councilor Diosdado Mahipos Jr. sa LTO Davao na suspendihin ang driver's license ng mga driver na sangkot sa traffic accident na nagresulta sa kamatayan o pagkasugat ng mga biktima. Ayon kay Mahipos, kung ang driver ng sasakyan na sangkot sa aksidente ay lasing, hindi maingat o reckless at abusado, dapat agad tanggalan ng lisensya. Aniya basta't napatunayang may sala, alisan ng karapatan na magmaneho upang hindi masundan pa ang kanilang pagiging abusado. Sa Valencia City, Bukidnon, nababahala ang PNP at lokal na pamahalaan dahil sa maraming kaso ng panggagahasa na ang mga sospek ay gumagamit ng shabu. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na 60% ng mga krimen na naitala sa Valencia nitong nagdaang taon ay may kinalaman sa rape at act of lasciviousness.